Narito na ang programa Tubig at Mga Mineral. Tutukan ang pinakanatural na pamamaraan ng pangangalaga ng kalusugan. Hatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig, at Mga Mineral. Okay, so dito na tayo mga kaibigan sa ating WhatsApp Water Doc segment kung saan tatalakayin ng ating Water Doc ang hinggil sa karamdamang isa po sa mga tinitiis na mga pasyente mula pagkabata ang iba hanggang sa kanilang pagtanda. Ito po ay ang hika. So pakikinggan natin ang pagpapaliwanag ni Dr. Ren Paragas ang ating Water Doc hinggil po sa naturang karamdaman. Ano ba talaga ang nangyayari sa mga taong may hika at paano makakatulong ang concept ng tubig at mga mineral sa kanila? Narito po ang aking naging pagkikipagpanayam kay Dr. Ren Paragas. Magandang araw sa inyong lahat. Ito po ang programang Tubig at Mga Minerals. Ngayong araw tatalakayin naman ni Dr. Renato Paragas ang isa sa pinaka-common na karamdaman ng mga Pilipino. Ito ang asthma o hika. Ayon sa Global Asthma Report, tinatayang aabot sa 11 milyon o isa sa bawat 10 Pilipino ang may asthma. At 98% ng mga ito ay walang proper treatment. At ang cause nito ay unknown. So Doc Ren, ano pa ang asthma o hika? Ayon kay Dr. Feredun Batman-Hilich, siya yung Iranian doktor na pinag-aralan niya yung health effects ng tubig sa ating kalusugan. Ang sabi po niya na ang asthma ay isa sa mga komplikasyon ng kakulangan ng tubig sa ating katawan. At ito ay magdudulot ng paghirap sa paghinga. Ang mechanism nito, ang sabi ni Ma'am Angie earlier, unknown daw. It is so disappointing kasi that sa conventional medicine, ayaw talaga nilang tanggapin ang ibang dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. And it is but very common na yung kakulangan ng tubig sa katawan ang sanhi. Kaya ako, for the past 10 years, wala akong binibigay sa mga patients ko ay kundi yung purified drinking water with mineral supplementation. At this point, i-explain ko sa inyo ang hika. Pag ang tao ay humihinga, there are two phases of breathing. Yung una is yung inspiration, ito yung paghinga, and then yung expiration or expiration, which is actually yung paglabas ng hangin na na-inhale ng isang tao. Mapapansin nyo na pag kayo po ay mag-exhale sa isang salamin, meron kayong makikitang moisture dun sa glass. Ibig sabihin, pag tayo nag-exhale, ang hangin ay may dalang tubig. Ngayon, kung yung katawan natin ay mapunta sa state of unintentional chronic dehydration, ibig sabihin ito, matagalang na nagkaroon ng kakulangan ng tubig sa katawan, ang baga din ay magpa-participate sa pag-conserve ng tubig na nawawala sa ating katawan. Iko-compare ko ang hika sa isang taong walang pera. Pag ikaw po ay walang pera, kung maaari po, gagamitin mo lang yung pera mo sa pagbili ng mga mahalaga at mga pangangailangan mo lang. Di ba? Unlike ang taong maraming pera, kahit anong gusto niyang bilhin, bibilin niya. So, i-apply natin ito sa hika. Ang katawan natin, kung nagkaroon ng kakulangan ng tubig, pipilitin niya na ma-conserve yung tubig na huwag lumabas sa ating katawan. Ngayon, nabanggit ko earlier na ang paghinga, yung expiration phase, nagdadala ng tubig yung hangin palabas sa ating katawan. Mas maraming hangin na lumalabas sa baga, mas maraming tubig ang itatapon niya palabas. Okay? Para hindi ito mangyayari, ang gagawin ng baga is palilitin niya yung diameter ng airway, which are yung tubo na galing sa ilong papunta sa yung kadulot-duluhan ng baga para mabigyan ng hangin yung baga. Ngayon, para mangyari ito, ang gagawin ng baga, meron kasing smooth muscles na nakapulupot dun sa airway. So ito ay magkocontract. Once na nag-contract yan, sisikip yung daluyan ng hangin. Kaya yung mga tao may hika, mapapansin po ninyo na pag sila humihinga, mayroon kayong maririnig na pagpipito. Walang taong kayang pumito na nakanganga. Para kayo makapito, usually, pinapalit yung nguso. So, pag pumipito baga, ibig sabihin talaga, lumiit yung daluyan ng hangin. Bakit ganon? Kasi pag lumiit ang daluyan ng hangin, ang hangin na makapasok sa katawan ay mas konti kaysa dun sa maluwag na airway. Remember, nabanggit ko kanina, kung ano yung volume ng hangin na lalabas
ganun din yung volume ng tubig na dala-dala nito. So kung kokonti ang tubig sa katawan, dapat kokonti lang ang afford niya na mawala. Kasi kailangan ng katawan natin ng maraming tubig para masustain ang buhay sa loob. So, para mo correct itong hika, ang una nyo dapat gagawin is to hydrate. Actually, kahit kayo ay mapahospital, ang unang ginagawa sa hospital pag hinikan tao is nebulization. Fluid yan na pinapasok sa yung baga. So, kung ma-hydrate yung baga nyo, medyo luluwag. Pero pag naubos ulit yon, hihikain ulit kayo. Pero kung kayo ay iinom ng sapat na daming tubig, ang buong katawan nyo ay ma-hydrate kasama yung baga. So, kung mas maraming tubig na siya, mas maraming tubig na i-afford niya na pakawalan dahil mas marami siyang tubig. And by doing so, luluwag na yung daluyan ng hangin. Isa pa, pag tubig ang pinag-uusapan, ang lagi ko nire-recommend na iinumin nyo ay yung tubig na merong ionic concentrated mineral drops o yung ionic CMD. Ang ionic CMD, ang main mineral na meron sa kanya is magnesium. And magnesium is a mineral that causes muscle relaxation. Nabanggit ko kanina na yung baga natin, yung airway na yan, ay nakapulupot ng smooth muscles na siya nagkocontrol yung size ng daluyan ng hangin. So pag magre-relax yung muscles na yan na nakapulupot sa kanya, luluwag yung size ng daluyan ng hangin at magiging mas maluwag ang paghinga ng may hika. So ano yung solution ko dyan? Is sapat na daming tubig, okay, which is purified drinking water plus yung right dosage ng ionic concentrated mineral drops. Maraming salamat, Doc. So, ibig niyo sabihin pala, Doc, ang asthma is just a reaction of the lungs to dehydration? Yes. Walang kinalaman pala yung mga allergens, mga kaibigan. Bukas, tatalakayin po ni Dr. Renato Paragas, ang ating water doc, ang pagpapatuloy natin tungkol sa sakit na asthma. Pasagutin niya bukas, paano nga bang na-connect ang mga triggers tulad ng alikabok at iba pang mga bagay nagiging dahilan daw ng asthma. Tatalakayin po natin yan, mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng palatuntunang tubig at mga mineral. Narito na ang ating WhatsApp Water Doc segment, ang part 2 ng pagtalakay ni Dr. Ren Paragas hinggil po sa sakit na hika o kaya asthma. Pakinggan natin kung paano nga ba makakatulong ang concept ng tubig at mga mineral sa mga taong may ganitong kondisyon. Narito po ang ating Water Doc, Dr. Ren Paragas, sa aking naging pagkikipagpanayam sa kanya. Magandang araw po sa ating mga kaibigan. Ito po ang palatuntunan, tubig at mga minerals. Tinatalakay po ni Dr. Renato Paragas ang sakit na asthma o hika. Ayon po sa pag-aaral, 300 milyong katao sa buong mundo ang may asthma at 250,000 ang namamatay kada taon resulta ng komplikasyon na ito. Kaya naman, Doc, ano naman po ang may tutulong na inyong concept na tubig at mga mineral, lalo na ng ionic CMD para sa mga taong naghihirap sa sakit na ito? Magandang araw din sa iyo, Ma'am Angie. Kahapon, binabanggit ko kung ano po yung sanhi ng hika. At ito po ay isang komplikasyon din ng kakulangan ng tubig sa katawan. So, para matulungan natin ang ating kababayan na maibsan ang sakit na ito, primarily, ang dapat nilang gawin is to hydrate their bodies accordingly. Dapat maayos po ang pag-hydrate. Ano yung formula natin? 50 ml per kilo per day. So, ang gagawin nyo, kunin yung timbang in kilograms, i-multiply nyo ito ng 50. At yun po yung total volume ng tubig na kailangan nyo inumin. Ang tubig na inumin nyo ay dapat purified drinking water, yung nabibili sa refilling station. Pagkatapos nyo mag-compute yung total volume, ang gagawin nyo, yung 1/4 ng volume na yan ay inumin nyo pagkagising sa umaga at another 1/4 ang total volume inumin nyo bago kayo matulog sa gabi. At yung 1/8 na kalahati ng 1/4, iinumin nyo yan 30 minutes bago yung pananghalian at 30 minutes bago ang inyong hapunan, and another 1/8 inumin nyo 2.5 oras pagkatapos nyo mag-almusal at 2.5 oras pagkatapos magpananghalian. And anytime you are thirsty, pwede din kayong uminom. And kung kayo ay engaged in any strenuous activity, pakidagdag ng 250 ml o ito ay sukat ng isang standard na baso kada 30 minutes of that strenuous activity. At syempre, ang tubig naman ay hindi papasok sa iba-ibang bagay ng ating katawan,
specifically dito sa sakit na ito sa baga kung wala yung minerals. Kasi ang minerals ang humahatak ng tubig papasok sa mga cells ng tissues ng ating organs. So dito kailangan ninyo ng ionic concentrated mineral drops o yung ionic CMD. Kung ilang patak ay depende sa inyong edad at yung condition. Pero for adults, I would recommend a maximum of 20 drops 4 times a day or 80 drops per day. Sinasabi po, Dok, ng mainstream medicine na ang cause ng asthma is unknown. Nabanggit nyo, dehydration. Subalit may mga triggers na nagiging dahilan daw ng atake nito. Tulad ng alikabok, pagbabago sa panahon, balahibo ng mga pet sa bahay, usok ng sigarilyo at stress. Ano po ang inyong comment hinggil dito? Kung yung mga other factors ang nabanggit nyo ang dahilan, sana lahat ng tao na exposed dun sa mga alikabok na yan, sa mga balahibo na yan, ay magkakahika. Pero hindi, di ba? So, sa akin, I would say that yung kakulangan ng tubig ang dahilan. Pero hindi alam ng karamihan na pag ang katawan natin ay kulang sa tubig, mataas ang level ng histamine sa ating katawan. Because histamine is the chemical in charge of rationing water to the different organs of the body kung meron shortage. So, ang histamine kasi ay also related to allergy. Kaya ang binibigay ng mga doktor kung may allergy ay antihistaminic. Pero hindi nila alam na ang pinakamagandang antihistaminic ay tubig. So, by hydrating lang your body properly, makokorek yung high levels of histamine o yung allergy. Kasama na ba dyan, Doc, yung parehong management sa juvenile asthma o sa mga adult asthma sinasabi? Regardless of the age, basta kulang ng tubig, okay, ang magiging result ay yung hika. So, even if you are a child, an infant, o yung adult, kung yung sakit mo ay hika, tubig lang po ang kailangan nyo. Last question, Doc. Karamihan sa mga chronic asthma patient ay mayroong maintenance medicine. Mayroon pang ilang gumagamit ng steroids laban dito. Ano po ang inyong disposisyon hinggil sa maintenance med ng mga asthmatic patients? I will give you an example of yung ganyang form of management. Meron akong kasamahan sa hospital. Kasamang ko siya since I was an intern. Siya po ay may hika. Nagkita kami after 20 years, may hika pa rin siya. The only difference is ngayon, mas lumaki siya because of the steroid. So nung nagkita kami, sinabi ko sa kanya na ang solution niyan ay tubig. Ang sabi niya sa akin, Ren, sabi niya, kasi doktor din siya napakasimple naman ang inyong management. Sabi ko, simple lang talaga management niyan. Pero tayong mga doctors, ginagawa natin so complicated for unknown reasons. Diba? Ba't gagawin mo yung komplikado ang isang simpleng naman na solusyon? Pero dahil doktor siya, hindi po siya naniniwala na ang tubig o rehydration ng katawan ang kailanganin niya para makorek ang kanyang hika. Sa panahon, habol ko pa, Doc, sa panahon ng asthma attacks ng isang pasyente, maaari pa rin po bang magamit ang ionic CMD? You can actually, mas maganda kung ito pa ay gagamitin nyo. Ang ionic CMD ay pwedeng inumin, pwedeng ihaplas, at pwede ding gamitin pang nebulize. For nebulization, ang gagawin nyo, for 1 ml of your absolute distilled water, place 1 drop of ionic CMD. Or pwede nyong gawin na in 2 ml, 2 drops. Remember, nabanggit ko previously that the main ingredient of our ionic concentrated mineral drops is magnesium, and magnesium is a very, very good muscle relaxant. So pag luluwag at mag-relax ang mga smooth muscles na nakapulupot dun sa daluyan ng hangin sa ating baga, magbubukas ang baga at luluwag ang paghinga ng tao. And with proper mineralization, pati yung mga plema niya na napakalapot, once na hydrated yan, lulusaw. So pag uubo siya, mas magiging madali sa kanya na maidura yung lahat ng plema na naiipon dun sa baga. And therefore, it is going to open up yung kanyang airway better and more efficiently. Maraming salamat, Doc. At sa inyong lahat, maraming salamat po. Sana marami din kayong natutunan sa ating pong pagtalakay ngayong araw sa sakit na asthma. Inyong napakinggan ang programang Tubig at Mga Mineral. Hanggang sa muli, tayo'y magsasama-sama sa paglalahad ng mga pinakanatural na paraan ng pangangalaga at pagpapanumbalik ng kalusugan. Idatid sa inyo ng Ver1 Rev Enterprise at Ionic Concentrated Mineral Drops. Tubig at Mga Mineral.